Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, ay shout out po muna sa May 7 birthday celebrants kina Winifredo Dalimocon, Giselia Epanto, Perico Canlas, Darius Macasyar, at kay Maynard Malyari, may Manila High School batchmate batch 75. Ganun din po sa May 8 birthday celebrants kina Mark Rochen Bendo, Ronald Lasala, Jaime Sibiliano, Jimbo Ngato, Sunny Boy Perez Paina ng Roas Oriental Mindoro na dati kong kapitbahay sa Barangay 702. At ganoon din po kay Founder Alfredo Bilarde Domingo Jr. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong kasiyahan ng ating poong may kapal. Ganun din po, happy 24th wedding anniversary kay Referee Max Adriatico Tabiolo and his beloved wife Anget Seplor Tabiolo. Nagdiwang po sila ng kanilang wedding anniversary noong May 5. Si Referee Max Tabiolo po ay from Labisares, Northern Samar. Ang ating pong tatalakayin sa umagang to ay very basic rules and travel rules. Dahil sa mga veteranong referee, ito ay very elementary po kung tutusin. Pero medyo may mga senior referee ay nagkakamali ng tawag dito, lalo sa mga boat pit. Okay? Ito po yon ang ating tatalakay, itong dalawang magkasenaryo na alos pareho. A player who catches the ball while standing with both feet on the court, and if both feet are off the court, player receives the ball and lands with both feet simultaneously. So, itong dalawang senaryo to, magkaibang senaryo pero parehong-pareho po sila ng restriction ng travel rule. Yung una po kasi, nakatayo po siya, standing still with both feet na ma-receive yung bola. Yung isa naman, off the floor, airborne player siya, na-receive niya ang bola, lands with both feet on the floor, pareho sila ng restriction. Okay? Nakikita niyo sa diagram na yan. No? In this both situation, player may dribble, pass, or shoot for goal. So, pwede siya mag-dribble pa, pwede niyang ipasa, o mag-shoot. If one foot is lifted, the other foot becomes the pivot foot. So, pag inangat po yung kanan, yung kaliwa na po ang kanyang magiging pivot foot. To start a dribble, ball must release from hands before lifting the pivot foot. So, kailangan mabitawan niya muna ang bola bago niya iangat ang pivot foot. To pass or shoot for goal, pivot foot may be lifted or both feet, provided no foot shall return to the court before the ball is released from hand. So, sa pasa po raw at sa shoot, pwedeng ilip yung pivot foot o both feet, provided po, bago bumaksak ang either foot, alimang sa mga paa, kailangan nabitawan niya ang bola sa pasa o sa shoot. Okay? Meron pa po siya doon, kung hindi niya gagamitin ang kanyang yung paglip ng kanyang one foot, instead jumps off with both feet, no foot shall return to the court before the ball is released from hand. Ibig sabihin, naka-standing still po siya. Hindi siya gumamit ng one foot lifted. Instead, tumalon po siya doon to pass or shoot. Kailangan po wala na sa kanyang kamay ang bola nung bumaksak ang alamang sa mga paa, yung pivot foot or both feet. Okay? Ito po naman pangalawang senaryo, diagram, ay napakasimple rin po ito. Halos kahalin tulad ng unang dalawang tinalaki natin. Pagkakaiba nito, ito wala ng dribble. Kasi ito sabi doon, a player who catches the ball with both feet on the court after completion of a dribble. Natapos siya sa mag-dribble, nakatayo siya both feet on the court. Tapos ng dribble niya. Player may pass or shoot for goal only. Hindi na siya pwede mag-dribble dahil nga po tapos na kanyang dribble. If one foot is lifted, the other foot becomes the pivot foot. So, pag inangat po yung kanan, yung kaliwa ang maging pivot foot. To pass or shoot for goal, pivot foot or both feet may be lifted. To pass na po o to shoot, yung pivot foot pwede angat o both feet pwede angat. No? Provided po, no foot shall return to the court before the ball is released from hands. At kung hindi na po sa gagamit ng lifting of one foot, ibig sabihin, if player did not lift one foot, instead, jumps up with both feet, no foot shall return to the court before the ball is released from the hand. So, ibig sabihin, yung dalawang paa niya, tumigil siya mag-dribble, dalawang paa, hindi niya ginamit ang pivot foot o hindi siya nag-lift ng one foot,
tumalon siya for the pass or shoot for goal, kailangan po wala sa kanyang kamay ang bola nung bumaksak ang pivot foot o alimang paa o both feet sa floor. Kailangan na-release niya na po ang bola. Yan pong ating maikling aralin sa umagang ito at naway lalo natin na naunawaan, lalo na po sa mga baguang referee na patuloy na nagkatanong sa akin, no? Lalo po sa mga grassroots level. Pero talagang ganun po talaga, wala po referee na magaling kaagad. Nag-uumpisa pa lang sila sa mga basic rules, gano'n. Lahat naman po tayo ay nanggaling dyan. Hanggang sa muli po at bago po tayo matapos ay mag-iiwan tayo ng isang salita ng Diyos na matatagpuan sa Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers. Yan po ang salita ng Diyos. Hanggang sa muli po, ito po muli yung abang lingkod, Pomer Tiba Referee. Ito Kamurangan. Bye-bye.